What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan itong mga nagbabagang balita mga kababayan. Tama na, sobra na ang tamba, Liza, Bungit sa inyong kahibangan na kayo ang maluklok sa loob ng Malacanang sa matagal na panahon. Yan ang birada nitong si Kadado dito sa bangag na administrasyon. Nabali-balita ngayon mga kababayan na itong mga FGF ni Kadado makikiisa sa tagubilin ng Iglesia ni Cristo. Nawika nga niya kung ayaw mag-resign itong si Bongit sa kanyang posisyon i-terminate natin mga kababayan. Tayo na mismo ang sumigaw upang pababain di umano itong si Bongbong Marcos at ipasok na itong si VP Sara Duterte. At kanya pang winika na itong mga AFP, PNP hindi naman lahat sa kanila napapa-under sa bangag na administrasyon na marami pa rin sa kanila ang mas loyal sa pamumuno ng mga Duterte. Tama nga naman na kanyang binutata pa itong mga pagbenta ng ginto, bilyones na confidential funds na meron ang Office of the President, nakawan sa PhilHealth at itong Maharlika funds na isinulong nila. Ngunit ngayon wala na tayong narinig patungkol dito. Grabing katalamak na korupsyon yan mga kababayan. Natama nga naman na nasaan na napunta ang mga ito. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, dagdag pang balita dito na marami ngayon sa mga trolls ng bangag na nagpapakalat na hindi di umano tuloy ang rally ng mga Iglesia ni Cristo, na huwag tayo magpaniwala doon mga kababayan sapagkat ang mismong MMDA na ang nagsabi na nakikipag-koopera na sila sa Iglesia ni Cristo sa kung paano idadaos ng may organisa at kaayusan itong isasagawang rally nga na to impeachment kay VP Sara. Kung kaya naman sa mga trolls dyan, sa mga bayaran, sa mga aso ng bangag na administrasyon, huwag niyong pangunahan ang INC, huwag niyong pangunahan ang kanilang mga miyembro, lalo na ang kanilang lider na si Ka Eduardo. Dahil alam nila ang kanilang ginagawa at kailanman hindi sila pababayad sa inyo. Kung kaya naman, hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Ano ang natin kay BBM, kay Tamba, kay Lisa? Simple lang Lisa, huwag ka na makialam. BBM, harapin mo yung taong bayan. Hanggang 25. Ultimatum to kayo. Hindi na sana ako mag-ultimatum sa inyo Pero, pinuwersa nyo ako. Lalo ako naniniwala na mga walang ya kayo Mga maitimang budi nyo. Beyond recovery na kayo No. BBM, harapin mo yung taong bayan. Magpa-hair follicle drug test ka. Hanggang 25. Hanggang doon na lang. Kasi after that, wala na. After that, wala na. Hindi pwede yung asal ninyo Harapin mo ang taong bayan not later than 25 December. Magbibigay ka rin naman ng Christmas message, di ba? Harapin mo ang taong bayan. And from now hanggang 25, you subject yourself publicly to a hair follicle drug test. AFP, PNP, ewan ko kung bakit hindi importante sa inyo yan. No? Meron akong message para sa inyo mamaya. So, BBM yun yung mo. Hair follicle drug test. And then explain as the president, saan napunta yung pinagbenta ng ginto? Bakit mo pinayagan ibenta yung ginto? Correct. You report to the Filipino people what's happening. Ano nangyari sa confidential fund mo? Binibira ninyo yung pinapayagan mo yung Congress na mag-imbestiga. Puta na. Tapos nun ikaw, confidential fund mo, paano? Tapos itong Maharlika fund, ano nangyari? Itong PGIC, ano nangyari? Itong PhilHealth, ano nangyari? Explika mo sa taong bayan. Kung hindi mo kaya explika, you ask somebody sa kabinete mo o kaya from Congress or Senate to explain to the Filipino people. Yan ang binibigay namin sa pagkakataon. Kasi pagka hindi nyo dininig ang taong bayan, we will come out and we will terminate you. Nadidinig nyo ako? Gago kayo Simple yung hinihiling namin. Harapin nyo kami at explika kayo. Pagka hindi kayo nag-explika sa taong bayan, lalabas kami and we will terminate you, Presidente. Pasok namin si Inday, spare tire. Intindihan niyo ako? Kung gagamitin ninyo ang armed forces at PNP, my message to the AFP at PNP, you make a race. It better be right. AFP, PNP,
kung meron pang natitirang matino dyan, you better shout out. Hindi kami susunod sa order ng taong yan. Kasi hindi kami lalaban ng patayan para Mm, lang sa mga magnanakaw. Sa komunista at correct. mga. Yun ang issue, AFP. Oy, yun ang issue. Ha, mga kababayan. Hindi Marcos resign, Marcos pagre-resign ninyo, ayaw mag-resign eh. Terminate natin. Tanginang yan. Because we, the sovereign Filipino people, can terminate the president anytime if we want to. All we have to do is show our firm resolve that we are willing to fight kung yung mga gagong yan, hindi tayo harapin. Tanginan niyo, eleksyon, ang babait niyan, eleksyon, tapos ngayon, kung nagmamakaawa taong bayan, ini-snap tayo, tanginan nyo, terminate namin kayo, gago. Kabuuan ng damdamin ng taong bayan, makikita nyo. No amount ang armed forces, no amount ang PNP. Because mahati yan or buo nasasama sa taong bayan. O what will you be left with? Wala Correct. naman kayong FGF. Wala naman kayong nabuo na puwersa. And you cannot sustain your people kay armado kay hindi. Why? Yung followers nyo, because sinanay nyo ng dog food. Sinanay nyo ng kain, kain, kain. Bayad, bayad, bayad. Samantalang ang taong bayan na wala kayo respeto, galing sa puso. Totoo yan, Sir Dado, na mahina yung mga trolls na meron sila. Dagdag pa na ang mga iilan ay mga robot pa. Doon kay talo. Kaya isa lang ang pupuntahan nito. Isa lang ang pupuntahan nito. Matatanggal kayo sa pwesto and Sara will be the next president. Mm, We will follow the Constitution. Kayong mga kababayan na ayaw sa Duterte, ang isipin nyo, kung ayaw nyo sa Duterte, isipin nyo, mas dapat ayaw nyo sa droga. Ayaw ninyo sa komunista. Ayaw ninyo sa magnanakaw. Na, these people in government, they're trying to paint Sara Duterte as an evil, devil creature, mm, which is not. You see how evil these people are. Ngayon, ginagawa nila sa akin. They're trying to paint me as somebody na walang ginawa sa armed forces. mga obog na lang ang naniniwala sa paninira sa mga Duterte, partikular na nga kay VP Sara. Na kung kayong aking tatanungin mga kababayan sa matagal na diskusyon ng mga pulpul na quadcom dito sa budget ng ating Vice Presidente, hindi nyo pa ba nahalataan na isa ito ang political persecution? Malinaw pa sa sikat ng araw mga kababayan na paninira lamang ito at hindi para sa aid of legislation na kanilang sinasabi. Nag-ano lang, walang pakinabang. Which is, ang layo. Walang siraulo. O, di ba? Kung ano-ano pa eh. Babaero pa. Uy, thank you, babaero daw ako. Babaero daw ako Tapos lahat ng gusto nilang ipalabas, bibirayin ako, pepersonalin ako kasi wala silang maitapon na issue. Wala. Kaya nga, sige pa, keep it coming because you will end sooner than how I look at it. Sooner. Kung walang Pasko, pare-parehas, okay lang sa akin. Ang kinikonsider ko lang yung Pasko ng taong bayan. Ngayon, kung walang Pasko, at least magkapasko kami pagdating ng hanggang New Year, niregaluhan namin ang sarili namin ng bagong gobyerno. Patay kayo doon. When the Filipino people stand up, sacrifice our Christmas, our New Year, for the sake of country, for the sake of future generations, matakot kayo. Wala kayong maglilib kayo hanggang 20 kayo, Congress, 21, wala na. Wala na, bakasyon na kayo. Kailan kayo? Baka di na kayo makabalik. Ha? Pero kahit di kayo makabalik, hahanapin namin kayo. Because you will feel the wrath of the Filipino people. We will change this country for the better. And we will not allow people like you, kayo, na mangibabaw to rule and reign over the Filipino people. We will change the attitude of the Filipino people. Kaming mga matitino, aayusin na namin yung bansa nato in our lifetime. Extinct kayo, mga politiko. Extinct. Kala ninyo, ganun lang kadali na takutin kami. Sabi sa inyo, hindi kasi kayo nagre-research. Mentras kang takutin ang isang scout ranger, lalong tumak. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan pa rin natin ngayon yung plano ng INC na magkandak ng rally
para pigilan ang impeachment ni VP Sara in support doon sa kahilingan o kagustuhan ng Pangulong Marcos Jr. Nagtataka ako, bakit may mga pumipigil na matuloy ang rally? Kahapon, may napanood akong dalawang vlog. Ito yung isa, title, totoo bang di na matutuloy ang rally ng INC? Ito live stream ni Sangkay Janjan with dami niyang followers 1.37 million followers. So sa discussion niya, may mga sinabi siya na palatandaan na hindi matutuloy. Kaya may mga comments na nabasa ko nga, salamat naman kung hindi na matutuloy. Okay? Nagtataka ko ang pagkakalam ko, pro BBM itong si Sangkay Janjan. Yung isa naman, si Ka-Coffee, ganon din. May nakapagsabi sa akin na pro BBM. Kailang sinasabi, posibleng hindi na matuloy. Bakit? Para sa akin, pabor kay PBBM ang INC rally. Dahil nagpahayag na ang Pangulong Marcos na ayaw niyang matuloy ang impeachment. So, ang Iglesia, nung maramdaman nila na parang itutuloy ang impeachment, nag-announce na magra-rally sila at para suportahan ang panawagan ng Pangulong Marcos Jr. Kasi walang maitulong sa bayan ang impeachment, it's a waste of time. Kaya hindi ko maisip-isip bakit itong mga ibang vloggers nagsasabi na hindi na matuloy. Paki-comment ko di ba dapat magpasalamat pa sila sa Iglesia ni Cristo na may rallying gagawin ng Iglesia kasi Correct. suporta ito sa pahayag ng Pangulong Marcos Jr. Maliban lang, Kasi General Macanas, alam nila na yung amo nila, na bangag, pakunwari lamang ang winika niya na no to impeachment kay VP Sara. Pero ang katotohanan doon, sila ang nasa likod talaga o utak ng planong pagpapatalsik sa ating Vice Presidente, no? At pagdating naman sa INC, ang alam ko mga kababayan, once na nagsalita, o nagbigay pahayag ang mga yan, matutuloy at matutuloy lang. Nawika nga ng kaibigan kong INC na may event lang sila, may Thanksgiving na gagawin, pero pagkatapos di umano nito ihahanda na ang lahat para sa tagubilin na makiisa sa rally na no to impeachment kay VP Sara. Kaya sa mga nagbabalita na hindi di umano matutuloy itong rally ng INC, wag niyong pangunahan ang mga iglesia ni Cristo, wag niyong pangunahan ang mga nasa loob o miyembro ng sektang ito, lalo na ang kanilang lider dahil alam nila ang kanilang ginagawa. kung hindi totoo yung sinabi ng Pangulo. Yun lang. Kung hugas kamay lang yun. Kung salita lang yun, but in reality, gusto niyang matuloy ang impeachment. Yun, malaking diferensya. Okay. Ito, may i-share ako sa inyo. Vlog ni Kuya Al. Mga paglalakbay ni Kuya Al. Mga footages ng 2018 na rally ng INC, parang charity walk. Rally against poverty. Ito yung nakabreak ng 3 Guinness World Record. Naku, ang dami pa lang pakita ko Then mamaya i-discuss ko mga palatandaan na sure matuloy ang rally. It's just a matter of timing. Ito. Yan o? Mga taga-kamara. So, ito ngayon ang isa sa... Yan po ang footage ng 2018. Ito hindi na tinuloy. Ang balak nila pagpapa-impeach kay VP Sara. Tunghayan niyo po, ito po yung itong aerial view. Aerial view. Isang pagtitipon. 1.5 million Iglesia. INC members. Okay, salamat kay Kuya Al. Paglalakbay ni Kuya Al, siya ang nag-upload nun. First time kong nakita yung aerial view footage nung 2018 na charity walk ng iglesia. Na-break ang 3 world record sa Guinness World Record. Pinakamaraming pagtitipon in one single event, one location. 1.5 million members.
So ito, kung matutuloy ang rally ng iglesia, baka abot na ng 2 million. I'm not sure ha. Okay, ano yung mga palatandaan para sa akin na tuloy na tuloy? Una, yung balita ng mainstream media kahapon, na panood ko, nakikipag-coordinate na ang MMDA sa leadership ng iglesia para maplano yung dadaanan ng rally. So, kung hindi ito Mas matutuloy, okay. bakit ang MMDA at ang iglesia ay nagko-coordinate? Di ba? Sa kahapon, mayroong live stream ni Katunying. Ang title sa kanyang vlog, live stream is INC rally is BBM resign. Parang ganon. So, piniliwanag ni Katunying na hindi anti-BBM ang rally ng iglesia. Hindi yung manawagan ng resign BBM. Iba yung rally sa EDSA. Kaysa EDSA talagang ang sinisigaw doon is BBM resign. Ito namang rally ng iglesia is suporta sa pahayag ng Pangulo na wag nang ituloy ang impeachment para hindi tayo magkawatak-watak. Correct. So, di ba napakagandang hangarin yun? Mm. Kaya, bakit may natatakot? Tandaan nyo mga kababayan na kapag may dibisyong nagaganap no, sa loob ng gobyerno, humihina ang manpower at nagkakagulo ang society na yan ang ayaw na mangyari ng mga INC na kaysa ituon ang panahon sa kung paano pababain ang isang vice presidente na si Sara Duterte, bakit hindi na lamang ituon ang pansin sa mga problemang nangyayari ngayon sa ating bansa tulad ng kagutuman, kahirapan, karahasan, kriminalidad at korupsyon na talaga nga namang nangyayari ngayon mga kababayan. Na matuloy ang rally ng iglesia. And then sa mga nababasa kong comments, kasi viral topic ngayon sa mga vlog, social media ito, halos lahat ng mga comments na nabasa ko, nagsasabi, yung mga member ng iglesia, tuloy yan, tuloy na tuloy. Kung kailan, hindi pa natin ma-determine kasi it's a matter of timing. Correct. So wag po tayong mag-apura, hintayin lang natin kasi well-organized ang Iglesia ni Cristo. Tama. Pag isa katuparan na nila na plano na ang lahat. Palagay ko, magkakaroon ng hindi lang sa Metro Manila ang rally, baka sasabayan din ng mga rally sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kasi ang mga nasa Mindanao, hindi naman pupunta ng Manila para mag-attend. Panigurado, buong mundo yan, General Macanas. Noong 2018, hindi lang sa EDSA naganap yung charity walk nila, no? Kundi sa buong mundo. Lalo na kung ang tagubilin, galing mismo sa lider nila, no? Na si Ka Eduardo Manalo. Ng rally. So, ang makatin lang ng rally sa Metro Manila, yung nasa Luzon, pwede pa. And Visayas and Mindanao, nagastos na. Kaya nakikita ko, kung matuloy na ito, mayroong rally dito sa Mindanao, may rally sa Visayas, may rally sa Luzon, baka may rally din sabay-sabay sa buong mundo. So, salamat sa mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo. Kahit saan kumpanya kayo pumunta, at yun ang advantage ko sa ibang nag-serve ng 30 plus years. Kasi alam nyo, yung armed forces, structured siya. Monolithic organization, structured siya. Ganyan, no? O, tiniente, First Lieutenant, Captain, Major, marami nang lumalabas. No? Captain, Major, marami lumalabas. Air Force, may greener pasture punta ka airline, maraming papyrate So, Captain, Major, Lieutenant Colonel, Colonel, General. Mga Colonel, punta niyan, UN, mga security, etc. I-hire, director ng kumpanya. So, pagdating mo dito, yan na lang ang natitira. Okay? Minsan, yung umaalis, magagaling. Yung natitira, sorry kumbaga sa scraping the barrel, no? Yung naiwan, wala ka na ipapopromote Yun na lang Alam ka naman kumuha ka ng kung sino man ipopromote. Yun ang natira. No? Kaya, hindi porke naiwan sa armed forces, magagaling. No. Not really. Not really. Marami kasi kung nakita ang magagaling na mga upper class umalis Sa inis. Sa nabuisit. You must stuck it out. And you are laudable for sticking it out. Diba? Pero not necessarily na hindi ka umalis, matino ka. No? So, it will show eventually. Pagka nakuha ka pa sa gobyerno, it will show the character eventually. So, hindi basihan yung rango hindi basihan.
Ang basehan talaga dyan is yung karakter ng tao. Kaya kayo mga walang alam, pwede ba mag-research kayo? Kung mga walang Tama. alam po tayo, nagmamarong-marong mga Pilipinong ewan eh. Mga kokak. So, armed forces, napakasimple. Alam niyo ba ang problema sa atin, ano? Nagkudeta noong 86. People power. Nananahimik akong tinyente kamote. Second lieutenant pa ako, hindi pa kami napopromote. Senior second lieutenant kami. 86 nangyari February Revolution. February 22, 25. Promotable kami March 11. First lieutenant. So second lieutenant kami nangyari. Kasi 83, 84, 85, 86. 3 years, first lieutenant ka. Automatic yun. 4 years, automatic yun. Captain ka. So 86, 87, 88, 89, 90. By the time na dinisband yung Ranger Regiment at na-floating ako, biglang may lumabas na order, mag-masters ako. O di nag-masters ako sa AIM. Asian Institute of Management. Oh, captain. Tangina yan. 2 taon. Tapos, 3, 4, 5. 5 years, automatic na naman. Major. Oh. So, 90. 90, 91, 92, 93, 94, 95 when I resigned. May, but the promotion orders was dated March 11. Retroactive. So major na nga ako eh. One rank higher, Lieutenant Colonel. O, di ba? Imagine. Pero wala yun. I was being recalled a full colonel. And with bibigyan ako ng regiment or a brigade minor. So, ubusin ko lang yung Abu Sayyaf. Na, wag na lang. Wag na lang. Tapos na ako dyan. Enough killing already. On delivery. Ano kaya ito? So, yun yung hinihiling namin sa iyo. Hindi kami violente. We are rational, logical, Filipino people who know our rights. Alam namin yung karapatan namin. Alam namin yung katuwiran. Alam namin yung hustisya, no? Na dapat gusto namin ituwid.